pinag-uusapan na magagastos kung kumpara naman sa voting experience. Kasi kung nakatatanda ka, maaga ka makakaboto, relax ka na sa araw ng eleksyon. At the same time, mas madaming presintong available kasi hindi mo nakasabay yung karamihan. Kung pag-uusapan po, Chairman, baka kasi may magbanggit sa atin dyan, hindi ba pagka nagpaboto ka na mas maaga, o di separate na honorarian sa teachers, separate na gamit, etc., kasi separate na araw, so what? Kung kumpara mo naman sa 12 milyon na nakatatanda, at meron kang halimbawa 600,000 na PWDs. Di ba? So at least sigurado talaga ground floor lahat ang pagboto nila. Kung kinakailangan mag-create kami ng mga presintong special para sa kanila, gagawin na natin yon. So again, sana po yung mga cost-oriented groups, yung ating pong mga interest groups, ipursige po natin yung early voting sa mga nakatatanda at may kapansanan. Kung paano namin pinotektahan intact yung boto sa local absentee voting natin, na mas maagang bumoto. Di ba? Kaya po natin maprotektahan yung mga botong yan ng mga nakatatanda at may kapansanan na hindi magagalaw at hindi masisigurado na ang integridad ay intact. From GMA News Online, Sandy Locos. Chair? Sir, follow-up na lang. Kung nabanggit mo about 10 to 15 yung papayagan na kasama nung winning senators for the proclamation, how about dun sa party list nominees? Ilan ang... Baka po mas bababa ng konti, pero di hamak na mas mataas sa lahat pa rin ng proklamasyon natin sa party list. Meaning, kung dati-dati 3, baka payagan natin ng mga 5 ang isasama ng isang winning candidate. Kasi nga gusto naman natin na maibigay nila yung karangalan doon sa kanilang leader, sa kanilang kasamahan na makasama po dito. Lalo na yung mga nominees nila na siyempre hindi naman pwedeng isa lang ang kasama dito. Kung kakayanin, yung mga nominees man lang ay makasama nila dito sa hindi nga lang talaga kakayanin ng lahat sapagkat meron tayong miyembro ng media, meron tayong mga bisita rin na mga partner natin katulad ng AFP, PNP, at mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga citizens arm, lahat sila, iimbitahan natin because they have to share this moment because this is a victory of the people. This is not only a victory of on the part of the COMELEC. We should always remind everybody na ang ganitong klaseng turnout ng 82.2 ay tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Hindi po ng COMELEC. Hindi po ng COMELEC. Madami pa kaming pagkukulang. Madami pa kaming dapat gawin. Sa totoo lang, we learned a lot of things. Laging bago. Laging birth pains. Pero ang importante po, na-minimize yung mga dating, mga lagi nang nakikita natin. And therefore, hindi po perfect ito. Napakadaming moving parts. Halos na plano mo na ng sobra-sobra, merong lumalabas na ganito o ganyan. Ang importante lang na ipapaliwanag namin sa inyo, kahit paano nako-convey nyo sa mga kababayan natin, it's up to them na ma-appreciate. At bilang panghuli sa bagay na yon, ito po'y political exercise. Hindi po namin mapipigilan kung meron pa rin tutuligsa sa COMELEC. Natural po yon. Natural. Tanggap po namin yon. But we should be learning from it. Yun po dapat ang susunod po kasi natin, maliban sa Bangsamoro Barangay, national and local election na naman ng 2028, yan ang napaka-crucial sa atin. Yung ating pong presidential election. And therefore, the mistakes, the insufficiencies, the problems seen in 2025 should never be seen again in 2028. Kung matatanong nyo lang po, kahapon nagpatawag po kaagad kami ng isang pagpupulong sapagkat inalam namin ano ang pinropose nating budget sa executive department. Hindi pa pwedeng i-reduce tayo ng 1,000 voters per precinct. Hindi na tayo papayag, ilalaban natin yan at all costs. Sana po makarating ito sa kung sino man po yung kinauukulan. Kasi po, na-reduce ang budget namin ng 14 billion. Dahil po dyan, ilan ang botante na nangyari sa isang presinto? 1,000. Ine-expect po namin yung dagsana yan at yung haba. Kasi po, all along, alam namin, grabe, 1,000. Bakit po? Bakit hindi kasi kayo, Chairman, nag-create ng madaming presinto? Hindi po kaya. Kasi pag nag-create ka ng madaming presinto, ginawa mong 700 voters per precinct, halimbawa, dadagdagang presinto, dadagdagang guro, dadagdagang election paraphernalia, bigyan nila kami ng budget para doon. Kasi po, babayaran namin yung lahat ng guro, tsaka yung mga election paraphernalia, at dadagdagang makina. Ni-reduce kami ng 1,000 voters per precinct. Ayun po ang nangyari, ang naging effect. Kaya po, ano yung pinopropose ng COMELEC? At least 600 to 700 voters per precinct lang sa 2028 elections. And therefore, we will be needing for information based sa aming estimate
Noong 2022 elections, 66 million ang botante natin. Noong 2025 ito, 68.431,965 ang ating botante. Sa 2028, ang projection ng COMELEC 71 million ang botante natin. Kung 71 million ang botante natin, tapos ngayon nga na sobrang pila, pagkaliliit po ng classrooms na hindi naman lumalaki ng elementary school students, how much more? Sa 2028, masisisi ang COMELEC. Kung bakit ganyan pa rin at sobrang dadami, anong gusto niyang mangyari? 1,200 ang botante per precinct? Hindi po pwedeng ganon. At therefore, kakailanganin po namin ng 101,000 precincts sa susunod na eleksyon kung ito ay 700 voters per precinct. We will be needing 101,000 precincts and therefore we'll be needing 115,000 machines so that meron ka man lang 14,000 machines na pang contingency. Yan po ang estimate. At yan po, kahapon pa lang, sabi namin, kung dapat, ito ang na-propose natin, dapat magkaroon ng reasonable adjustment para po hindi na yung pagdumating sa Kongreso, sa budget hearing na naman, sasabihin sa atin, sana nilaban nyo na yun na nasa executive. So ngayon po, yan ang pinropose namin. 101,000 precincts, 115,000 machines, and more or less 700 voters per precinct dapat tayo sa buong Pilipinas sa 2028. Sandy, your question, please. Chair, may mga party list po ba na madidelist after the elections? And paano po ba yung process of the Sa Republic Act 7941, kapag ka hindi nakakuha ng 2% sa dalawang magkasunod na eleksyon, 2 elections, ay automatically ika-cancel ang mismong accreditation ng party list. So meaning to say, hindi po pahinga, cancelled. And therefore, kung gusto nila mag-participate muli, they will have to apply for new accreditation. Inuulit ko po, nabanggit na natin sa inyo, alam po ni Commissioner Maceda, hindi na po kami papayag sa susunod na accreditation process na gagamit sila ng mga sikat na telenovela na pangalan. Hindi po kami papayag na gagamit sila ng mga pangalan ng mga ayuda. Meron pa po kasing natitirang pangalan na ayuda na wala pang party list eh. Hindi po namin papayagan kung nag-iisip sila na gamitin yung pangalan ng ayuda na yan. Hindi na po tama yon. Yung mga nakaligtas, wala na po kami magagawa. Sapagkat bago pa naman dumating ang present leadership, may mga na-accredit na ganon. Pero po sa mga susunod, we will no longer allow. We will require them, if they wanted accreditation, to change the name of their party in accordance with their principle, in accordance with kung ano yung kanilang pinaglalaban talaga at ano talaga ang plataforma ng mismong party list organization na yan. Okay. JC Cosico. I'm sorry, you have... Chair, Kita mo yan. check ko lang po kung meron ng sa OAB, turnout ng voters po. OAB. Overseas po. Sa overseas po ay lumalabas ang atin is more or less 19% ang internet voting at more or less mga 25-26% yung pong doon sa ating ACM voting. Kasi meron tayo na konti na ACM, lumalabas mas mataas yung ACM voting kasi nga konti lang naman sila. Pero yung sa ano natin sa almost 19%. Mababa. Kumpara sa ine-expect natin, hindi pa rin namin maintindihan. Noong 2019 ay 18% ang voters turnout abroad. Siguro nga yung ibang mga kababayan natin nag-a-apply ng citizenship ng ibang bansa. Halimbawa, hindi po namin maisip kung bakit sapagkat wala nang pupuntahan sa embahade. Wala na pong konsulada na travel nila. Internet na lang naman po, etc. At hindi po kasi kami naniniwala na ang rason ay dahil walang resibo na nakikita sila. Kasi po kahit naman po nung tayo bumoboto na meron pong mail by mail, hindi naman po talaga wala rin po resibo pagka mail eh. Papadala yung envelope na naglalaman ng balota, parang yung bumoto kayo, yung lab. Papadala yung envelope, may nakalagay na address. Hindi pa nga alam ng mga kababayan natin kung nakarating talaga sa embahade. Hindi ba? Pero walang resibo yun. Bakit bumoboto sila? Di lalo pa dapat dito sa internet voting kasi may paraan naman to counter-check. For your information also, sa ating pong random manual audit, kahit hindi po prescribe, nagdagdag po ang committee, base sa pakiusap din natin, nagdagdag ang committee ng dagdag na bansa kung saan magkakaroon ng dagdag na audit. At yan po ay sa Qatar, kung hindi tayo nagkakamali.
So dinagdag nila ang buong bansang Qatar na i-audit po ng random manual audit. Kahit wala po yan sa mismong na-raffle, na electronically raffle at kahit po lampas na siya doon sa bilang prescribed by our law. JC Cosico, TV5. Hi, Chair. The other day you said na you cannot yet give yung final assessment kasi hindi pa tapos yung canvassing. Ngayon pong tapos na ano po yung final assessment sa buong election. Siguro naman po, pwede naman po namin bigyan ng kahit na 85% ang COMELEC. Mas mataas naman ang konti doon sa 80% ni NAMFREL. Baka naman po pwede ipagkaloob nyo na sa amin yung 5% man lang. Yung 15% po doon ay ibigay nyo na, okay na po sa amin yon. Ayun yung 15% yun na yung paghihirapan namin sa mga susunod pang eleksyon. At least 85% po masasabi naman natin kahit paano na naging maayos yung paghahanda natin magmula sa registration of voters, magmula sa ating pong paghahanda preparatory sa eleksyon at ito pong pagkatapos naman itong eleksyon. So meaning to say yung 15% ay talaga madami pa pong dapat pang siguraduhin. Lalong-lalo na po yung training ng ating mga electoral board members, lalong-lalo na po yung paglugar, venue kung saan tayo nag-hold ng eleksyon, lalong-lalo na po yung technology, kinakailangan nag-i-improve lagi kasi nga dapat na i-enhance ang voting process because of technology. Hindi pwede mag-stick sa old technology, nagbabago, ano mga makabagong ganyan, ano makabagong ganito, and then ang pang-apat pa, yung laws. Failure ang COMELEC to push for legislation. Kahit pinush namin, hindi po nila naipasa. So sa amin na lang po yung failure na yan. Okay na po yun. Baka kasi sabihin pa, ba't bine-blame namin? So amin na lang po yan. But the problem is, kita nyo naman, hanggang ngayon, Omnibus Election Code, in-insist namin sa ating po mga observers, hindi kayo makakapasok. Pasensya na. Pumasok kayo sa eskwelahan, okay lang po. No problem. Kahit saan sa school na yan, kung gusto nyong sumilip sa bintana, silipin nyo na ng lahat gusto nyong silipin. Pero ang problema po, sa batas namin kasi, ay hindi pwedeng pumasok ang kahit sino. Ang sabi sa akin, but that's a 1985 law. Tama po. Ang problema po, ang COMELEC, regardless of the year na naipasa yung law, so long as the law is an active one, then kahit paano, yung batas na yan ay ipapatupad ng Commission on Election. So this is a call for legislation. We need new laws concerning the election. Nagsimula yung predicament namin. Nag-file ng candidacy, hindi pa kandidato. Di ba? Buti hindi nasisi ng Pilipino ang COMELEC kasi naipaliwanag natin, wala po kaming kasalanan dyan. Pero something is wrong with that. And therefore, kita nyo doon parang napakalaking bagay yan. Na-take advantage yun. Yung bagay na yon ng mga may pera na mga may pera na mga kandidato. At yung mga wala, nakatingin lang. Bakit? Wala naman silang panggastos sa panahon na hindi pa sila kandidato. Yun lang ang gusto natin sabihin. Chair, sorry. By the time we air later, safe to say na kasado na yung proclamation tomorrow, no? Okay, kasama naman yung siguro naman, kasi nga historic lahat. Okay. Historic talaga lahat yung nangyari nitong 2025. Pinactor in na rin natin yon. Mas maganda na yung conservative. Ayaw pong sabihin, napakayabang naman itong commission na to. Okay na po yung ganung percentage para po may improvement. Para lang kahit paano yung komentaryo ng iba, yung mga sinasabi ng iba, ilagay na lang natin sila doon sa 15%. Pero I mean, sir, by the time we air this afternoon, can we say sa reports namin na talagang push na, tuloy na yung proclamation tomorrow? Ay, sure na po. Actually, mamaya itong lugar na atin pong matatanggal po lahat ito. Kasi po paluluwagin to. So, tuloy na po ang proclamation by tomorrow. Okay. Ano ko lang po 32% yung ACM voting abroad. Tapos 32%, 32.43%. Tapos, Chair, sorry, last. Yung reaction nyo lang po, kasi yun daw NBI, may inaresto, I think, yesterday ba to sa Mandaue City. Yun pong nag-bomb threat po. Tama po. Nagpapasalamat po tayo sa National Bureau of Investigation. Sa DOJ, agaran po ang pagkilos nila. Talagang doon po namin nakita yung pagkilos na may coordination kasi po na-report yan sa amin pong monitoring center, na-coordinate kagad natin sa PNP, nag-coordinate kagad sa NBI, na lumalabas, hindi lang po pala COMELEC ang kanyang tinetrete na ganon. Dahil po iba pang ahensya ng pamahalaan before,
lagi po siya may reward kuno na mga 5 million. So,